Kaibigan, meron ka bang kinakaharap na bagyo ngayon? Bagyo ng buhay, mga challenges, mga temptations, financial lack. Walang-wala ka na ba? Or may mga tao ba na nagbibigay ng problema sa iyo? Or sa pamilya, mga close friends mo, kahit ano pang problema, can I pray for you? Bago tayo pumunta sa prayer, punta muna tayo sa words ni Jesus Christ para magkaroon ka ng faith to receive yung sagot sa challenges mo ngayon. Ito yung story kung kinalma ni Lord yung storm. Sabi ni Lord, let us cross to the other side of the lake. Tumawid tayo sa other side of the lake. Pumunta na sila sa bangka. Later on, yun na nga, dumating na yung bagyo. Palakas yung hangin na binibit up yung bangka to the point yung tubig pumapasok na. Jesus was sleeping. Natutulog siya while bumabagyo. Whatever your situation is, the Lord may be silent. It doesn't mean that He is not there. Hindi mo man siya marinig. Parang wala si Lord. But it doesn't mean na yung presence niya wala sa buhay mo. Nandyan siya. He is always present. Sabi ng mga disciples, Teacher, ginising na nila si Jesus. Don't you care that we are about to die? So yun, gumising na nga si Lord. Sabi niya sa wind and the sea that represents problem, represents challenges. And the wind died down and it was perfect. We need to separate yung person at saka yung challenges niya. Sometimes, mas nire-rebuke pa natin yung tao kaysa yung problema. Sabi ni Lord dito, nire-rebuke niya yung wind and the sea. Hindi niya nire-rebuke yung mga disciples. Later on, sinabi lang niya na bakit wala kayong faith. It means, meron na kayong faith dapat. Kinontinue nyo lang sana. Hindi niya ni-rebuke. Sinabihan niya. So we need to separate. Sometimes sa mga problema, confront yung problema. Sabi dito ni Jesus sa problema, silent. Yung mga binabattle mo sa mind. Temptation man yan. Mighty name of Jesus, silence. Kapag ang tao nagkaroon ng peace, assurance na nandyan si Lord sa presence niya, assurance na the Lord is so good. Sa tingin mo ba, hindi siya magkakaroon ng lakas para i-face yung problema? We need to encourage each other with this. Sabi ni Lord dito, umpisa pa lang, let us cross to the other side. Tumawid tayo. Pag sinabi ni Lord na makakatawid ka sa buhay, makakatawid ka. And sabi din ni Lord dito, let us. It means na hindi ka makakatawid na ikaw lang mag-isa. You need the Lord. You need the people. Tinawag din ni Lord sa buhay. Maka-encourage sa'yo na magko-correct sa'yo. Ibigay sa'yo ng accountability. Hindi para i-condemn ka. Pero mga tao na alongside with you to rebuke the wind and the sea like Jesus. So let us face the challenges sa buhay like Jesus. May mga temptation na gino-go through ka. Kapatid, hindi siya nagkulang. Nagbigay siya ng exit door. Faithful siya na nag-provide yan para maka-flee. Meron siyang pinrovide na pintuan para makalabas ka dyan. Ang mga tao na nafo-fall sa temptation, they stayed. Kaya ko to. Hindi tayo superhero. Sabi ni Lord, let us cross. Makaka-cross ka. Jesus ang kasama. So let us pray. In the mighty name of Jesus, kung ano ba yung mga anxieties and worries mo, I speak the presence of the Holy Spirit, Spirit of Jesus, to silence your fears, anxieties, to silence your panic attacks, so that you will have clarity in mind, wisdom to face your problems in Jesus' name. May mga tao na nakakasira sa iyo, hindi healthy sa buhay mo, flee from them. Doesn't mean na masama sila. You have to be with people na makaka-influence sa iyo closer with you. Love all people, but trust is earned. Kaibigan, if na-bless ka at merong taong nag-need ng encouragement ako, i-share mo lang. Ngayong Sunday pala, sama tayo, simba tayo, may ibibigay si Lord sa iyo.